Ilan lamang kayong nandito. Nagagawa niyo ba yung tungkulin niyo sa mga anak mo? Na masubaybayan yan kung saan yan nagpupunta? Sinira na ni Satanas ang utak ng tao. Kahit ang anong haba ng palda ng babae, wala nang maitago sa lalaki. Nandyan na sa computer. Kayo magsabi kung hindi totoo ang sinasabi ng tinig na ito. Wala na. Wala na ang mundong ginawa ng Diyos. Sinira na ni Satanas. Kaya kayo magsabi kung anong hiwaga mayroon ng tinig na ito para sabihin sa inyo na hindi gusto ng Diyos na nangyayari ngayon sa mundo. Kaya gumawa ang Diyos ng plano. At tapos na ang plano. Hintayin nyo na lang mangyayari na. Kung hindi nyo kayang unawain ang ginawa ng Diyos, unawain nyo ngayon ang sinasabi ng Diyos. Maayusin nyo na ang mga sarili nyo. Sino rito ang may suot na hikaw na lalaki? Sino rito ang lalaki na nakahikaw? Lalaki ka ba? May hikaw ka? Lalaki ka nga. Tanggalin mo hikaw mo kung lalaki ka. Kung ang isang babae makikita ang tunay na kagandahan, hindi sa kung anong palamuti sa katawan. Ikaw na lalaki, wala ka rin karapatan na naglagay ng hikaw sa tenga. Ngayon sabihin niya, nasa ayos pa kayo? Kung ang tao'y nasa ayos, wala na sana itong tinig na ito. Hindi na kayo kailangang kausapin pa ng Diyos kung ayos na kayo. Yan ang buong katotohanan kung bakit nagkaroon ng tinig. Lord, amen! Pagkat hindi makapagsalita yung krus na pinagpakuan kay Jesus. At kailangan na isang templo na makikipag-usap sa ito. Subalit hindi tao ang kausap mo, hindi ang banal na Espiritu. At hindi kayang unawain ng tao yan. Maging na mga matatalino, magagaling na sa Biblia. Katangakala, gawa-gawa lamang. Na hindi kayang gawin ng Diyos ang imposible. Isang katibayan na mahal kayo ng Diyos, inaayos kayo ng Diyos. Habang may panahon pa, habang pwede pa kayong maligtas, habang pwede pa kayong makapagsisi, ay narito at sinasabi ng Diyos, anak, ngayon na, magsisi ka na. Kaya doon sa hindi makatiis, mag-asawa na kayo. Kaysa magkasala kayo sa kapapanood ng panoorin sa mga computer.
At karamihan, di nyo kailangan magsalita isa-isa. Pagkat talastas ng Diyos, talastas ng Espiritu ng Diyos. Nakaramihan sa lalaki ngayon, wala ng lihim. Bukas kasi ang computer. Kita na nila ang lahat doon. Bata pa, alam na. Ang dapat ay sa mag-asawa lamang. Nasa na magulang? Kaya yung pera, huwag kayong magbigay ng sobra-sobra. At meron naman talagang mga bata, magtitiis ang gutom niya makapag-computer lamang. At ano ang sinisira ni Satanas? Utak ng tao. Para hindi makapasok ang salita ng Diyos sa utak ninyo. Kapag nasira na yan, sa palagay niyo magkakaroon kayo ng kaligtasan. Ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. Pero sino ang nananahan ngayon sa mga katawan ninyo? Sino ang ipinasok niyo sa utak ninyo? Di ba si Satanas? Paano kayo maliligtas? Kaya simple. Doon sa mga simbahan. Na kapag nag-sermon ay simple. Pag natapos ang isang gawain ay walang natutunan ng mga taong nakinig. Pinaganda ang simbahan, inayos, naging tiles, pero yung templo na pinakamahalaga, hindi na ayos. At yun yung kayo, yung mga sarili ninyo, ang tunay na templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At yan ang dapat na pinagsisikapan. Kaya kayo narito, simpleng tahanan. Pero pag uwi ninyo at tinanggap ninyo ang salitang ito, dala ninyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Kayo na ang templo ng banal na Espiritu. I-observe niyo mga sarili niyo. Kaya patuloy kayong bumalik dito. Kung ano ang kaibahan noon at ngayon at bukas sa buhay niyo. Apagkat mag-iiba kayo kung magpapatuloy kayo dito. Magiging iba ang pananaw ninyo. Pagkat iibahin kayo ng Diyos dito. Aalisin kayo ng Diyos sa mundo. At di kayo makakapasok sa langit kung bitbit nyo ang mundo. At anong ibig sabihin ng mundo? Yun yung mga ginagawa ng tao na kasalanan. At ang sino man nakipag-isa kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Kung ikaw ay makasalan at mahilig kang manood ng mga malalasong panuurin, mawawala na yan. Apagkat babaguhin ka ng Diyos. Magiging isang bagong nilalang ka na. Kasama mo ang Diyos. Kaya kung doon sa mga may simbahan, na patuloy na humingi ng donasyon, pagkagandahin ng simbahan, mag-ingat kayo! Yun bang mga katawan ninyo ay nabago na? Unahin yung baguhin ng mga katawan yan. At magpakain kayo sa walang makain. Yun ang gusto ng Diyos. Ang tunay na templo ay ang katawan ng tao. Kaya mag-isip kayo.
Hindi kayo napunta rito para lamang sayangin ang oras niyo. Hindi kayo napunta rito para mawala ng kabuluhan ang araw na ito sa inyo. Ito ang makabuluhang araw na magaganap sa buhay. Praise the Lord. Amen. Kung kayo lamang ay iisa-isayin ng Holy Spirit, baka magulat pa kayo. At sasabihin nyo, bakit niya nalaman? Sino nagkwento sa kanya ng buhay ito? Huwag ka na magtanong. Kilala ka ng Diyos. Pagkat ang Diyos ang lumikas. Praise the Lord. Amen. At kung kailangan gawin ng Diyos na isa-isahin kayo, gagawin ng Diyos yan. Ganyan kayo kamahal ng Diyos. At dito'y kaya pa kayong isa-isahin, sapagkat kukunti pa lang kaya. Subalit kung dumami na ang tao, maaaring maraming hindi makakalapit dito. Sapagkat sasabihin ng Diyos, dito sa side na ito, dito sa daan na ito, dito lamang pipila ang mga anak ng Diyos. At alam ng Diyos kung sino ang mga anak niya. Praise the Lord. Amen.